Pipe Network presents. Gusto niya bang malaman kung paano kami nakikipag-collab sa mga brands in the MT Show podcast? We use Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. If meron kang podcast, sign up now at podmetrics.co and use my code DMTGShowPod to get full control on how you monetize your show regarding of its size. Again, sign up now at podmetrics.co and use my code DMTGShowPod. If you're an advertiser who wants to collab with us, head on over to advertiser.podmetrics.co and fill up the form. Again, Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Welcome to your unfiltered Tagalog Wrestling Podcast. This is the LTG Show Podcast. Hey, welcome to your unfiltered Tagalog Wrestling Podcast, and this is the MTG Show Podcast, a wrestling podcast. So, on this episode, we're going to talk about a bunch of pay-per-views or pwede ko sabihin na exclusive shows, and then yung nangyari nga sa Dynamite, yung nangyari sa NXT, Raw, SmackDown, NXT. Or even yung nangyari din sa iba pang events na di natin naabutan recently. So, before we start this episode, syempre, I wanna say thank you sa Pipe Network for welcoming me here in the community and of course sa network. Kasi, for the record, I am the first sports podcaster here in Pipe Network. And syempre, malaking karangalan sa akin na mapunta sa akin yung role na yon. So, yun ang nakita natin sa pag-welcome sa akin. And sa lahat ng nandun sa event last Sunday, yung Pipe Network Live, yung event na ginanap namin for doon sa mga bago sa Pipe, sa mga luma sa Pipe. I want to say thank you in behalf of everybody in the Pipe Network. Thank you very, very much. And siguro, let's start this episode with Shopee. Of course, malapit na po ang 4/4 mega shopping sale. And syempre, pwede kayong makatulong sa akin here in the podcast by using my Shopee link. So that's tinyurl.com/tinyurl. Wait lang. Nag-jinx ako. tinyurl.com/tmtgspx Shopee PH2. Again, that's tinyurl.com/Shopee PH2. So, yan. Di na ako masyadong magpapatagal. Wait lang, masyadong mahaba yung introduction natin. And syempre, papasalamatan ko ulit Pipe Network. Salamat sa pagtiwala sa akin sa pagiging part nito network. And di ko mapapangako na magiging maganda lalo yung content natin for this one. Pero sisiguraduhin natin because of Pipe Network, siguro magkakaroon tayo ng mga collab na yan. Pero ayoko mo nang isipin yan. Ayoko isipin yung mga collab. So, yan, let's start. 3 weeks na lang bago mag-WrestleMania. So, let's start the show with Monday Night Raw. So, this week's Monday Night Raw, nag-focus siya sa isang bagay, which is Bobby Lashley and Drew McIntyre, of course, the WWE Championship,
na kung saan nagkaroon na nga ng official match for WrestleMania, which is Drew versus Bobby Lashley for the WWE title at WrestleMania. So, malapit na din ang Fastlane, which is hindi naman defendable yung WWE Championship. And ang makukuha natin is instead Drew versus Sheamus. Hindi siya title match, pero we can get that at WrestleMania. So, ang mga nangyari sa Raw this week is pretty basic. Drew McIntyre versus The Miz, na kung saan medyo hindi siya yung bago sa akin na The Miz nag-open ng show, Lashley nag-open ng show, and then andyan din si Drew, and typical na Raw din, sending message for somebody. Maganda tong part na to. If I think wala si Lashley, because I know he can beat Drew naman, or Drew can beat Lashley. Pero I think my opinion for this one is medyo dinabago sa akin yung storyline na to, na parang taunt na mga finisher. You going to use finisher against somebody na ganon. Okay. And then yun na yung thoughts ko, and mamaya alamin natin kung ano pa yung masasabi ko for WrestleMania. And then let's talk about a little bit of Asuka. Medyo yung laban na to between Asuka and Shayna Baszler, I want to talk about this a little bit kasi parang 50-50 na lagi yung booking nila on this one. And then parang dating kasi sa akin ng tag titles nila right now is parang unstale na. Hindi dahil nababas na yung NXT Women's Championship. Parang ang stale na sobra nitong NXT. Ang stale na ng sobra ng Women's Tag Team Division ng WWE. Hindi dahil sa tag belts. Siguro booking na talaga. Siguro I wish na maganda yung booking nila for the Women's Division. I wish na makabawi sila for the Women's Division. And of course, I wish then na gumanda pa lalo yung booking nila for all of the brands. Kasi sa SmackDown, maganda yung booking nila. At least meron dong long-term booking. Here in Raw, kabaliktaran. So let's move on. Nagkaroon ng title change here in Monday night. So that's New Day defeated the Hurt Business for the Raw Tag Team titles. Maganda yung match, medyo maganda. And ang naiirita lang ako kasi why? Ba't nanalo ulit sila? I don't get it at all. Ayoko sabihin na hindi nila deserve eh. Ayoko sabihin na hindi nila deserve. But why? Ba't nila ginagawa yun? I don't think New Day deserves a title opportunity right now. Kasi, number 1, wala man silang in-earn. Number 2, wala man silang matilong storyline right now. And number 3, ang weird na, New Day na ulit? Ang weird. Ang weird lang sa feeling na New Day na ulit yung tag team champions natin. And medyo siguro sa booking habol-habol. Pero I don't think deserve pa rin ng New Day itong call na to na maging champions ulit. And then nga pagkatapos nga ng match, AJ Styles and Omos came down to the ring and then nag-congratulate sila sa champions, which is New Day. And then AJ and Omos wants a title shot at WrestleMania. And inaccept naman ng New Day yung challenge. So, my thoughts, I wanna see AJ Styles became a Grand Slam champion. Yun talaga. If yun na talaga ang purpose nitong match na to, well, okay. Good. Parang yung dagdag nila medyo variety siya eh. Na size ni Omos and then pwede siya maging threat. Oo. Pero
Feeling ko if ang purpose lang talaga nito is para lang kay AJ, well, okay. No comment. And then, next naman, ang weird ito. Balikan natin to. Yung kay R-Truth and kay Bad Bunny. So, actually, binalik ni Bad Bunny yung championship kay R-Truth without title change. Parang binigay niya na lang na parang laruan yung belt. Ang weird sa feeling na sinabi nga ni Bad Bunny na he respects the business. So, binalik niya yung belt kay R-Truth. And then, hinampas ni Miz si Bad Bunny ng gitara. So, parang ang pakiramdam ko for this one is hindi Miz and Morrison versus Damian Priest and Bad Bunny. Baka nga The Miz and Elias versus Bad Bunny and Damian Priest, or maybe Miz and Morrison or 3-on-2, parang ganon. And then yun, squash lang talaga. Wala namang special na wala namang special doon sa match mismo na nangyari nga between Priest and Riker. But andito na yung build between doon sa WrestleMania match between Bad Bunny and Damian Priest versus Miz and Morrison. Kasi kinapitalize ng WWE yung panalo ni Bad Bunny on the Grammys. Pero marami nagko-complain ngayon na yung mga fans din nag-enjoy sa matches with celebrities, and si Bad Bunny naman kasi hindi lang siya hindi lang siya yung fan, o hindi lang siya random fan or random talent na nandyan lang para lang sa entertainment o para lang sa limos. Parang ganun. Hindi yun ang nakikita kong rason kung bakit siya andyan sa building. So, ang nakikita ko na reason, I think, kaya andyan si Bad Bunny is number one, marketing, of course, sa Puerto Rico area or sa Spanish area, ganun. And yun ang isa sa mga reasons doon. Kaya andyan si Bad Bunny sa WWE. And to market casuals na din, na kung saan yun talaga ang nangyayari right now, which is effective naman sa side ng E, and the same time effective din sa side ni Bad Bunny. So yeah, yan. And then let's move on to Braun and Shane McMahon. Nagkaroon ng double turn on this episode of Monday Nitro, and parang come on man, come on. Itong booking nila sa storyline is just stupid. I know, alam natin na long term tong story na to. Pero sa perspective ko, wala, stupid talaga. Parang talaga parang pinipilit nila na i-build si Braun as a face here in this one, na parang bata na inagawa ng candy, and then magiging gaguhan lang ni Shane McMahon. Parang ang gago. Asa na yung Braun Strowman na dumurog kay Roman Reigns? Asa na yung Braun Strowman na dumurog halos kay Kevin Owens? And almost ikamatay na niya ni Owens yon. Asa na yun? Why? Bakit ganito? Ba't na nakukuha natin? Itong kagaguhan to? Come on. Braun doesn't deserve this crap. He deserves better than this. That's it. That's bullshit. And then, hindi natin hinahanap. Wala nga rin akong pakialam sa storyline na to. Ba't pinag-uusapan pa natin dito? Pero sige. Alam natin na kakaroon ng match. Sabihin ko na if obvious naman na maglilid to sa WrestleMania, yes, obvious to. But if ayaw nila na ilagay si Braun sa championship match, hindi ito magandang call.
Pero magandang call to sa side ni Shane. Kasi pwedeng i-put over ni Shane si Braun at WrestleMania. And hindi naman siya yung regular superstar na nabubuhay din sa win or lose streaks or whatever. Na parang jerk na rin siya eh. Parang Vince McMahon na rin siya eh. Na parang hahayaan lang na mag-put over siya ng talent, which is good. Which is good naman. But on the way they build the storyline, wala eh. Nakakagago eh. Nakakagago eh. Basta nakakagago eh. And then, Asuka versus Shayna Baszler. Sobrang, alam mo, sobrang brutal nitong segment na to. Sobrang brutal. Parang sobrang violent na tong part na to na hindi pa natin nakikita si Asuka halos na ganon. Na nag-compete sila na pagkaparehas yung style nila. And if WrestleMania siguro nangyari to, it's gonna be good. For sure. Maganda to for sure. And siguro, in the future naman, baka mangyari ulit yan. Pero gusto ko muna maalis si Charlotte sa title picture. Seriously. And then, let's move on. Sa Riddle versus Mustafa Ali for the United States Championship. Maganda tong match. One of the best matches ng night na to so far. Pero medyo na-upset na ako ng konti sa booking ng Retribution. Na parang wala ng direction eh. Parang wala ng direction yung stable na to eh. Best match to ni Riddle. Maganda yung sold niya sa match. But yung book nila sa Retribution or book nila kay Ali for most specific reason is hindi ako nagagandahan. I'm not impressed at all. Parang ups and downs lang. Ganun. And then, so, the main event for this week's episode was a Bobby Lashley versus Sheamus in a singles match. Maganda tong laban. Sobrang hindi siya yung special sa akin. Pero I think magandang main event to. Sobrang ganda ng main event na nadurugan talaga, hindi yung kagaya ng iba na promo ganun. Pero ang problema lang sa akin dito is parang hindi nabibigyan ng hindi na-appreciate dito si Sheamus eh. I don't know why. Pero, I don't know why na hindi nila mabigyan ng hindi nila ma-appreciate tong si Sheamus sa run niya right now. Maganda yung run ni Sheamus But, the problem here is kung ang purpose na lang ni Sheamus right now sa roster is mag-put over na lang sa brand, well, it makes sense na tatalo siya kay Lashley. And may sense din tong story nila right now. So, let's move on. Medyo mahaba na yun na di-discuss natin. Ating pag-uusapan yung ilang bagay na nangyari sa Sacrifice pay-per-view event. So, yung Sacrifice nga is nag-take place as a Impact Plus pay-per-view na kung saan maraming title changes. Mamaya i-recap ko na lang sa inyo and ibigyan ko kayo ng sneak peek sa mga possible mangyari sa Impact for the next few days. So, konti lang naman. Mabilis lang to ang headliner ng pay-per-view event na ito. So, that's Moose and Rich Swann for the Impact and TNA Heavyweight Championship. So, sobrang ganda ng main event na yon. Mamaya i-rate natin after doon sa mismong match na. And then, doon na tayo sa important details about this match. So, first thing na nangyari na importante here in the card was a title change for the Cruiserweight, X Division Championship. So, for me, I love the call. Gusto ko yung call nila kasi medyo di na nila alam yung direction dito ni TJP. So, I think
this title change, maybe pwede siya mag-refresh sa storylines ng Impact Wrestling. And I think itong pagbigay nila ng belt kay Ace Austin, may sense. May sense to para sa akin. And then let's move on. So, Violent by Design, nadagdagan na sila ng members. So, ito ay sa pagkatao ni Rhino. So, Rhino is now part of the stable na medyo mabigat yung stable na to ngayon. And super kick ni super kick tuloy. Na spear o na gore ni wait lang, ni Rhino, si Chris Sabin. And then nag-join na nga si Rhino sa stable. Parang ewan ko ano pa yung direction ni Heath Slater on Impact Wrestling. But I think pag nakabalik si Heath sa Impact or kung bumalik man siya, I think siya yung makakapiyod dito ni Rhino. I don't know. Parang ganun yung nakikita ko for this one. And then, may mga importanteng fans pa. Importanteng details for this match. Dagdag natin, sobrang underrated itong match ni Brian Myers tsaka ni Eddie Edwards sa Sacrifice din. Sobrang underrated itong match na to. I love the match. Sobrang ganda lang nung laban. But, hindi naman siya yung sobrang special for me. So, let's move on. And then, nagkaroon nga ng retain yung X-Division title. Retain yung Women's Tag title. Sobrang ganda lang nung laban nila dito. And I think put over na siya for someone. And maganda yung match na to. Maganda rin yung execution though, na hindi lang masyado maayos sa end na nakita ko. Pero maganda yung match. And then, wait lang, move on na tayo. And then, ayun nga, nagkaroon nga ng title change dito. So, Ace Austin is now the X-Division champion here in Impact Wrestling. Sabi ko nga, maganda yung option na to na naging si Ace Austin nga yung champion, na medyo wala nang direction yung run ngayon ni TJP na 3 gimmick, and it makes sense at all. Para sa akin, may sense. So, and then ODB was defeated by Deonna Purrazzo for the Impact Women's Championship or Knockouts Championship. Okay lang, not bad, but hindi ko pwede sabihin na sobrang good match. And then, yun na nga. So, let's move on. Finn Juice defeated the Good Brothers to become your new tag team champions here in Impact Wrestling. Sobrang ganda lang nung laban na to. Kahit sa Impact lang nangyari to. Maganda yung match, maganda yung execution. Wala halos palpak eh. Wala kang makikita dito na kapos. Wala kang makikita na mali dito sa match na to eh. Ang medyo nakakataka lang sa akin is a New Japan team is now holding the Impact Tag Team titles. So, what's next for the tag team division ng Impact? Yun ang question sa akin ngayon eh. Kung sila na yung champion, ano pa yung susunod sa Impact? So, I think may rematch na mamaya yung results. And, ito na yung main event. So, that's Moose and then versus Rich Swann. Sabi ko, I think Moose gonna win this thing, but hindi nanalo dito si Moose. Unfortunately, pero maganda tong laban, props to Moose pa din. I love this match na sobrang hindi naging predictable sa akin. Alam ko di naging predictable to. But the way how they book Swann right now, parang medyo may direction siya against kay Kenny Omega, kasi tinalo na ni Kenny si Swann dati sa Hard to Kill. And pag si Moose yung binook nila for the April pay-per-view sa Rebellion, parang wala siyang sense sa booking nila
kay Rich Swann. So kaya ang nilagay nila si Rich Swann, lagi ng Rich Swann niya sabi ko. So nilagay nila si Rich Swann on the picture para makalaban niya nga si Kenny Omega sa April 24 sa Rebellion. And I think that's a good call din para makapag-take ng break si Moose. And I think si Moose din na makakatalo sa kung sino man yung mananalo sa April 24. Di naman obvious. Di siya sa akin obvious. Pero let's move on kasi April 24 na yung susunod na event ng Impact. So that's Rebellion nga versus Kenny Omega for the AEW World Championship. And then, doon naman sa Fallout, mabilis lang tong Fallout natin. So, nagkaroon nga ng tag team match between Pinjuice and XXL. Medyo okay lang. Dito lumabas din sila Carl Anderson and si Doc Gallows, the Good Brothers. Medyo nag-excuse pa sila dito. And sabi nga, magkakaroon ng rematch dito for the tag title sa Rebellion then on pay-per-view. And then, meron ding match dito na nangyari nga between Rhino and Jake Something. So, maganda yung part dito ni Rhino, but what? Ayan, parang wala. Para pwede natin ma-consider to si Jake Something para sa akin. He is one of the best future. Pwede na naman gawing champion to eh. Kahit sabihin natin na world champion or X-Division champion, pwede. And then, pwede rin mapakita natin, pwede rin siya makita, or pwede rin natin makita yung si Jake Something, pwede natin siya makita in the future sa mga title pictures, sa mga events na kung saan pwede natin makita yung championship picture, or pwede natin siya makita sa championship picture. Pero I think hindi siya mangyayari today. So let's move on then. Na at the same time, na-establish nila yung Violent by Design na nagbibuild sila ng momentum. Na meron ngang parating na pay-per-view or may parating na show sa April 10 kasabay ng WrestleMania. And meron akong nakikita na hardcore match sa Hardcore Justice. And so, magbubobo na tayo. Medyo mahaba pa to. So, si Rich Swann nga ang ating undisputed champion. And so, yun. Ngayon nangyari na nga yung title versus title match. Mangyayari na siya sa April 24 sa Rebellion pay-per-view on April 24th. And medyo nag-promo nga dito si Don Callis. And yung promo na to ni Dan Callis, sobrang alam mo yung level ng mga promos lately ni Don. Wait lang, nalilito na ako. Don Callis for sure. Basta nalilito na ako. So yun, let's move on. Yung promo na yun ni Don Callis, sobrang alam mo yun na na pataas para siyang Paul Heyman, pero hindi siya bootleg ni Paul Heyman. I love this promo. Watch this promo. Sobrang superb dito ni Dan Callis dito. Promise. Watch this promo and I swear to God, kahit sabihin natin na obvious na yung demise dito ni Swann, nakita pa rin natin na possible pa rin mangyari itong ganitong siste. Ganun pa din mangyayari. Naasahan natin for this one. And for the main event nga ng nangyari natin for Impact this week was a Sami Callihan versus Trey Miguel match. Sobrang, alam mo yun, para sa akin, lang to, yung B+ lang yung score for this one. I love the match though, pero quality, parang nagki-question ako bigla na bakit wala siya sa sacrifice
card? Or bakit wala siya sa card sa pay-per-view? But it makes sense at least na pwede makita ng tao sa TV o sa show nila sa Access TV na pwede makikita ng tao yung match na hindi natin nakikita before sa iba pang companies. So, I love the move pa din ng Impact. I love the call din na I love the call na yun na nga mag-main event for this week's AEW show. I mean, Impact show / AEW show. Whatever it is, it remains the same. And then, parating na yung Rebellion event on April 24. Maraming parating ng pay-per-view starting in 3 weeks. Marami tayong dapat abanghan on NXT and AEW. So, for now, wait lang, mag-aano muna ako. So, of course, malapit na po ang birthday sale ng Lazada. So, you can use my code, you can use my link, of course, sa Lazada. So, that's tinyurl.com/TMTGSP x Lazada PH2. Parating na po yung sale, birthday sale ng Lazada on March 27. Maraming sales doon. And to help, para makatulong kayo here in the podcast and sa Pipe Network, please use my link. So that's tinyurl.com/TMTGSP x Lazada PH2. Again, that's tinyurl.com/TMTGSP x Lazada PH2. And for now, magbabalik tayo. And pagbabalik natin, we're going to recap AEW. We're going to recap NXT, SmackDown, and the rest of this fucking episode. Marami pa tayong pag-uusapan. So, for now, makakarinig muna kayo ng isang ad from our podcast or mga kasama natin sa Pipe Network. What's the scariest story you know? From a book, a movie, a TV Or show? is it something that happened in real life? My name is Andrew. And I'm Ninya. Come join us as we talk all things horror. The frightening, alarming, real-life tales show. Out wherever you're listening to right now. So, I'm back with that break. Sobrang ikli lang ng break na yun. So, let's move on. Marami pa tayong pag-uusapan. So, punta tayo sa nangyari sa AEW Dynamite. Of course, ito yung sinasabi na St. Patrick's Day. Hindi siya live. Of course, hindi siya live. Medyo mahaba pa yung build-up nila for Double or Nothing. Hindi pa ibig sabihin na pwede pa siya mangyari. Hindi pa, pwede pa, para sa akin, hindi pa siya yung build nila for Double or Nothing. Hindi pa sila nagbe-build. But, pwede natin sabihin na nagbe-build na sila for Double or Nothing. So, let's move on. So, nagkaroon nga ng match si Cody and si Penta. And I love that match very much. Sobrang, alam mo yon na kahit obvious na yung panalo. Obvious na yung panalo dito. But, sobrang ganda ng execution nila parehas dito. And, I love the call. Gusto ko yung call nila dito. And, nag-expect pa ako. May mga storyline pa ditong pwede mangyari. Na, especially dito sa Gun Club. And yung QT Marshall, parang may story pa dito. Na binibuild sila. Parang ganun pa yung may nakikita pa tayong build up. Kasi uso naman sa EW yung long story, long storyline shit thing nila. Pero okay. And I think si Cody naman na nagpuput over, parang nating sa akin, hindi naman siya kawalan. Hindi kawalan para sa akin na para pag natalo dito si Cody, hindi siya kawalan. It doesn't matter. It doesn't matter para sa akin na ganun yung pwede mangyari. And then, so, Jade Cargill is here in the building once again. And sobrang dominant lang talaga dito ni Cargill. Parang napakalaking threat niya for the women's division. She can save the women's division, to be exact. And
sobrang ganda lang ng way how they build Jade Cargill for Shida, maybe kung sino man champion na pwede nilang iharap against Jade Cargill. But I think I want to see Jade Cargill, but puro ko Jake. So gusto ko makita si Jade Cargill as a women's champion, to be honest. And by that said, I think pwede nang lumaban si Shida dito. I-build lang nila na matino si Cargill dito. And I'm gonna make sure, guys, na magandang outcome to. And I think sobrang smooth lang ng run dito ni Jade Cargill. And yung pagpasok pa ni Red Velvet, not the K-pop group, na I think na nag-shake up pa and medyo nagdadala sa akin ng interest for those women. So, ito para sa akin lang, ito sa tingin ko pwedeng madala ng dalawa tong women's division na I think hindi magawa ni Shida or any else, kung sino pa. And yun na nga. So, let's move on. Bago tayo magpatuloy, nag-premiere na nga pala yung bagong show ng AEW, yung pinahabang Dark. So that's Dark Elevation with kasama dito si Paul White aka The Big Show sa commentary. Sobrang haba lang nung Dark nila na to. Hindi ko na siya pinanood. I'm sorry about that. Maybe next week papanoorin ko yun. Pero parang dark lang siya. Para lang siyang dark para sa akin. Para lang siyang dark. Hindi siya sobrang special sa akin for now. Pero yun lang. And then yun na nga, nag-introduce na nga si MJF doon sa bago niyang stable, which is the pinnacle of wrestling. Ba yung meaning ng whatever it is. And nag-promo dito sila Tully Blanchard, si MJF, syempre. And yun na, namimiss ko na rin yung pagkasabi ni MJF na I'm better than you and you know it. Sobrang na-miss ko yung promo na yun ni MJF. And I think pinapanood ba ni MJF yung mga promos ni Triple H? Na pinapanood niya ba? Nag-lesson ba siya? Ewan ko kung nagkuha ba siya ng lesson. But parang ang cliche kasi sobrang excellent talker talaga ni MJF. But I feel na parang ang cliche na, hindi na siya cliche . So nag-introduce siya, parang basta ewan ko na yung napifeel ko right now. But ayoko munang mag-comment sa stable. Pero ang gusto ko lang, ang props ko lang dito siguro is at least nabibuild nila yung iba pang talents, hindi lang si MJF, nabibuild nila rin yung ibang tao sa stable. Madami sila dito madami pa sila. So that's FTR, and then Shawn Spears, Tully Blanchard, and si Wardlow. Wardlow I think is the Batista for this one. And si Shawn Spears, siya yung hindi Triple H . Para siyang Ric Flair na bata . Parang ganon. And then si Tully Blanchard, siya yung mentor. Hindi ko na siya i-reference as Triple H. I think si Shawn Spears, pwede siyang Randy Orton. Yun na lang para maiba. And then let's move on. So nag-promo nga ulit si Sting, and as usual, ewan ko, napapakamot na lang ako lagi. Ba't ganito na lagi yung ginagawa nila sa kay Sting? I don't know what the hell. Ewan ko ba't ganito na lang lagi yung nakikita natin kay Sting. I know weekly yung appearance niya, but ganito na lang lagi? At hindi naman sabihin natin na hindi siya magkukumpit. It doesn't matter na ganito na lang yung gagawin nila. I don't think so na ganito lang dapat lagi. And nagkaroon nga ng turn dito, I think, na sinabi ni Brian Cage na may respect pa rin siya kay Sting, and sinabi niya rin ng kanyang sarili
which is sinabi rin ng sarili niyang tag team partner na si Ricky Starks na with or without his bat, Sting is still the icon. So, gusto ko yung part na yon. Sobrang superb lang sa akin ng part na to, na binibuild pa din nila yung Team Taz at the same time baka umalis na si Brian Cage ng Team Taz. So, it makes sense to me a little bit na medyo merong mga development na nakikita natin sa part na to. So, number one, meron binibuild dito na Lance Archer versus Darby Allin. Maybe for Double or Nothing, maybe pa nag-pay-per-view. Number two, so that's possible Team Taz versus Brian Cage, or maybe pinuput niya ang odds against Team Taz on his own. And ang pwedeng tong feud na to between Allin and Archer, para siyang David at Goliath ulit. But wait, nagagalaw na yung mic ko. But I think superb to. Magandang laban ulit to maasahan natin for siguro maybe sooner than later or soon. Baka mangyari din itong. And I think yung kay Cage naman in my behalf, sobrang ganda ng put over niya kay Sting. Sobrang ganda ng respect. Pinakita niyang respect dito kay Sting. And in the future siguro pwede talaga siyang mag-break out anytime soon as a face. Hindi yung dadala lang siya ng Team Taz. Does it matter to me na dinadala lang siya ng Team Taz? But Brian Cage on his own, pwede siya maging pwede siya maging star, pwede siya maging John Moxley, pwede siya maging Eddie Kingston, whatever it is. And then let's move on. So maganda din yung match between Ray Phoenix versus Angelico. Sobrang ganda lang nung laban nila dito. Sobrang ganda lang. Umaasa lang ako na gagamit din nila si Angelico in the future show siguro. Magagamit pa naman nila yun. And then the main event, ito yung inabangan ko for this week's Dynamite. First time ito sa AEW. Number 1 na women's yung mag-headline, and number 2, first time din ito na ang sanctioned lights out match. So, walang rules to, alright. And then, alam mo yun, sobrang smooth nung parts nila dito. Sobrang, alam mo yung, wala akong masabi na hindi maganda for those two women. Parang binigyan nila ng, alam mo yun, binigyan nila ng definition na hindi kami lapdog, hindi kami basurang women's division. Parang pinatunayan nila yun tonight na aside kay Jade Cargill, kay Red Velvet, etong dalawan to and si Shida, I think pinapatunayan nila sa lahat na hindi basura ang women's division ng AEW. Malaking patunay to. Itong match na to, sobrang ganda lang nitong laban na to. Sobrang superb talaga sa akin tong match na to. So, pwede ko nang i-rate siguro. I-rate ko na tong match na to. I think that's 5. 5/5. Sobra pa nga dapat. Pero dahil sa commercial break, I thought in a bit na walang commercial to, medyo nabawasan ko ng konti. So, that's 5. Sobrang solid lang itong main event na tong ng Dynamite. And ito yung isa sa mga best calls nila ever since nag-umpisa ang Dynamite, na ito yung isa sa mga way to end the feud. And gusto ko din yung way nila na binigyan nila ng spotlight yung dalawa, si Britt Baker and si Thunder Rosa. I love that call by AEW. Sobrang violent na tong laban na to na hindi na natin nakikita sa iba pang companies. Sobrang ganda, sobrang smooth talaga itong laban na to.
Pero, promise ko sa inyo, I think si Thunder Rosa yung nanalo sa laban. Pero si Britt Baker, I think nakita na natin yung totoo niyang potential. Yung sobrang, yung drop niya sa mga thumbtacks, yung execution niya doon sa isa pang part doon, stable sa finish na yun. And itong match na to alone, parang ito na yun nagsesement sa kanya as a big star here in AEW. Sobrang smooth talaga itong laban na to. Kumbaga, na sinasabi ng NXT, they are the best women's division. Sabi ng dalawa na to, antayin nyo muna kami. Yun lang talaga, sobrang smooth talaga ng laban na to. Wala akong masabi. And one of the best matches indeed. Sobrang smooth nitong laban na to. Marami pang buwan na pwede natin makita. But, marami pang buwan na lilipas. Pero I think, ito na yung match of the year ko for Dynamite. Alone, sa women's division. And sa, I think, buong AEW. That's it. Sobrang smooth lang talaga ng laban na to. So, let's move on. Marami pa tayong pag-uusapan. So, let's start NXT. Medyo napahaba na yung talk ko sa sa AEW. Inom lang ako. Wait lang. So, let's move on. Yung maraming nangyari sa AEW Dynamite, marami din nangyari sa NXT. So, let's start with the interesting things. So, yung kay Dexter Lumis, medyo binibuild pa din nila si Lumis right now. Sobrang interesting pa din yung character niya na medyo nakakagago right now, na di na nila alam kung ano yung direction dito ng Dexter Lumis. At the same time, yung kay Austin Theory, parang ewan ko, ano bang direction na tong The Way na to? Hindi ko pa rin mag-gets yung direction ng The Way. But, for sure, I love this match. Sobrang not bad, pero dapat talaga asahan natin na sobrang magaganda pa tong build nila for this one. And then let's move on pa sa iba pang mga spots na to. So in-announce na ng WWE na magkakaroon nga ng match si Finn Balor and si Karrion Kross for the NXT Championship sa TakeOver Stand and Deliver. Also, in-announce na din dito na magkakaroon nga ng unification match or undisputed championship match between Jordan Devlin and Santos Escobar for the titles, of course, for the Cruiserweight Championship. And then yung pasok dito ni Santos Escobar is sobrang refreshing na ibang-iba talaga siya sa booking ng main roster at ibang-iba talaga siya sa iba pang company. Sobrang solid talaga ng booking nila sa Legado right now. And by this booking alone, take notes, main roster. And then let's move on. Na I think Escobar and Devlin, I think sobrang magkakaroon to ng magandang execution sa match sa TakeOver mismo. And I think ito yung isa sa mga possible mag-stall nitong show. And then let's move on pa. I know na maikli lang to. Pero ang inaabangan natin dito is yung kay Raquel Gonzalez and kay Io Shirai for the Women's Championship. So TakeOver then I think to pwede magyari. And then yung kay Dakota Kai and kay Zoey Stark. Si Zoey Stark pwede siya maging future, but for now I think hindi pa yan mangyayari. And then sobrang solid lang ng laban na to. And then yung isa pang interesting story is yung sa Imperium and kay Tommaso Ciampa. Sobrang interesting na dating sa akin itong story na to.
maybe hindi pa natin makukuha yun ngayon. Pero umaasa ako na baka magkaroon ng 3-on-2 match or 4-on-2 match sa future takeover or baka sa week after takeover. And baka sumali din si Timothy Thatcher sa Imperium. Alam naman natin na hindi predictable si Timothy Thatcher. Anything can happen talaga sa brand na to. Ako na nagsabi sa inyo. And then nag-debut na rin si LA Knight. First match since 2014. Wala, easy lang naman to. Hindi naman to special. And binibuild pa rin nila si LA Knight versus Bronson Reed. Ito yung hindi na ako makukulat dito. Bagong talent to. Sobrang basic lang to. And then pero ewan ko, ito yung build na to nila sa kay Bronson Reed and kay LA Knight. Siguro good call to. Napakang good call ito. Kahit hindi pa siya sa titles ngayon or parang nagbi-build pa lang sila from the bottom. I think magandang build to. And finally, ito pala yung hindi natin na-tackle kanina. So, diretso na natin. So, nagharap nga si Karrion Kross and si Finn Balor na kinonfirm na ng WWE na magkakaroon nga ng match for Stand and Deliver against Karrion Kross. And lumabas nga din dito sila Oney Lorcan, Danny Burch, and si Pete Dunne. And then, nag-propose nga si Scarlett ng isang tag team title match against Balor and Kross. And then, nagma-magic ka dito si Scarlett. Alam mo naman, hot ng katawan dyan ni Scarlett dito. And then, parang she used that thing to manipulate everything na pwede mangyari here in the women's or I mean this match na kung paano nila i-build tong thing na to. And then let's move on na doon sa match mismo. Sobrang alam mo natin na retain to, medyo obvious na binibuild lang nila itong hype ng Balor versus Kross. Basta ang akin lang dito, ang importante lang dito, as long as magre-retain dito si Balor, I'm good at it. But pag nanalo si Karrion Kross dito, good pa din ako. I think win for all to. And then also, isa pang comment na pinag-usapan natin is yung kay Adam Cole and kay Kyle O'Reilly na binibuild pa nila. I think magkakaroon dito ng Ascension match or maybe a cinematic match for TakeOver. Pero ito, umaasa lang ako na i-build pa nila si Dakota Kai and si Zoey Stark. Magandaan lang nila yung build nila sa dalawa and umaasa tayo ng good outcome for those two women. And then, let's move on. Medyo mabilis na lang tayo. So, SmackDown this week ay magkakaroon nga ng match between Edge and Jey Uso, with the winner will be the special enforcer for the Fastlane match between Roman Reigns and Roman Reigns and Daniel Bryan. So that's Edge versus Jey Uso. Parang ang katingin lang sa akin for that match or that thing is binibuild nila. Parang binibuild nila yung triple threat match for WrestleMania. Parang nagbibuild sila ng WrestleMania triple threat match between Edge, Roman, and Daniel Bryan. At the same time na ina-analyze natin na pwede natin i-keep si Roman. Pwede nilang i-keep si Roman nang pwede siya hindi nagagalaw. Parang kaya papasok ko dito si Daniel Bryan to keep to keep Roman from the equation. If Edge wins the title at WrestleMania, keep pa din si Roman. Parang Daniel Bryan, ang purpose niya dyan is to be the pin. Siya yung magpagiging ano ba dito? Kumbaga siya yung panggulo dito sa laban. Kumbaga yun na yung nakikita ko kay
Yun ang nakikita kong outcome dito ni Daniel Bryan. For now, yun ang nakikita kong role niya right now for this main event. And pwede tayo mag-move on pa. Teka lang, may hinahanap pa ako kasi. So, may mga importanteng takeaways pa tayo for this week's SmackDown. Ito yung segment. Wait lang, may nahanap ako. Wait lang, siguraduhin ko lang Kasi, sobrang ganda lang nung takeaway natin dito sa nangyari. Konti na lang yung mga mangyayari before WrestleMania. Konting-konti na lang yung mga episodes na for Fastlane. Ito na yung ano natin. So, let's start with this crap real quick. So, itong first segment natin was which is a Edge and Daniel Bryan segment. I think binibuild na talaga nila yung binibuild na nila yung Bryan, Edge, and Roman match at WrestleMania. And yung Edge versus Reigns na match na possible na mangyari pa at the same time pero malabo siya sa WrestleMania. Pero feel ko pag binild nila tong laban na to, Roman versus Edge, Edge versus Bryan, parang lahat win-win pala yan win-win pala sa lahat yan Ganon yung nakikita natin doon sa match na to. And then, ano pa bang interesting? Parang wala pa rin direction yung nakikita natin sa Belair and Sasha thing na to. Wala pa tayong nakikita matino-tinong direction. And then, let's move on to Sami Zayn and Big E for the Intercontinental Championship. Si Big E ngayon is a very dominant guy. And ang kalaban niya sa Fastlane is Apollo Crews, a dominant guy din. Sobrang, alam mo yung, siya yung gimmick ngayon na medyo cliche na sa akin. Na I know he's an Nigerian stuff thing na to. Ayoko masamain yung build nila dito. I love their build on Apollo Crews. But, on the way I see it, parang ang direction lang ng match na to, it's either a no contest sa Fastlane, and then we can get a match at WrestleMania, or retain ni Big E sa Fastlane, and then we can get a WrestleMania moment for Apollo Crews. Parang ganun yung nakikita ko right now. Sobrang solid lang talaga. And then, wait, king pa din si Corbin? King pa din si Corbin dito? What? Come on, ayoko na, take it seriously. Sobrang solid lang ng booking nila dito kay Apollo Crews. Yun na yung goal, yun na yung final comment ko for this one. And then yung main event nga, in-announce nga na si Daniel Bryan ay lalabanan nga si Reigns. Nag-contract signing na nga sila. And si Edge and si Jey Uso ay maglalaban with the winner will be the special guest enforcer for Fastlane match between Roman and Bryan. So speaking of Fastlane, iset natin yung predictions natin for WWE Fastlane. Di pa tayo nakakapanood ng SmackDown for the upcoming episode ng SmackDown. Pero sige, explain muna natin ang mga mangyayari sa Fastlane. Ito yung final pay-per-view sa US on their WWE network. And ito rin yung first pay-per-view on Peacock. On Peacock WWE sa US. US lang to And ito na yung final sa US nga, sa WWE Network. And then, yung Takeover Stand and Deliver will be the first
pay-per-view na available sa Peacock. Ito na yan. Ito na yung first pay-per-view na available sa Peacock. Kung nagtatanong kayo na kasama ba Pilipinas dyan? No. Hindi siya kasama. So, ito na. Ito na yung matches. My predictions for Fastlane. Regardless sa mga possible mangyari sa SmackDown this Friday or this Saturday sa atin sa Manila. So, let's start. So, that's Nia Jax and Shayna Baszler versus Sasha and Bianca Belair. Regardless on the bullshit outcome or the bullshit booking, Nia Jax and Shayna Baszler. And then, Big E versus Apollo Crews for the Intercontinental Championship. I think pwede nilang bigyan ng moments si Apollo Crews sa WrestleMania. But I think it's gonna be Big E for now. Regardless of the decision. Regardless dun. And then, Drew McIntyre versus Sheamus. I think kailangan to ni Drew kasi may match na siya sa WrestleMania and kailangan nila i-build si Drew for Bobby Lashley. Yeah, yun ang nakikita natin. And then, Alexa Bliss versus Randy Orton. I don't think na magiging match to. Seriously, sa kakapanood ko ng Raw, ito yung isa sa mga iniiwasan ko talaga na segments. Medyo, it's either na ididiri ako, naboboryo ako, naiirita ako. Basta, I think, wala mangyayaring match dito sa dalawa na to. If meron man, I think Randy will beat Alexa. And then, nandiyan na si Finn. Magre-return yan for WrestleMania. Of course. Alam niyo na. And then, Roman Reigns versus Roman Reigns versus Daniel Bryan for the Universal Championship. With Edge or Jey Uso will be the special guest enforcer. Regardless sa kung sino man yung enforcer na yan, if Edge ang enforcer, I think siya ang magdi-distract kay Daniel Bryan para ma-build yung triple threat sa WrestleMania. If Jey Uso ang magiging enforcer dito, wala pa din. I think that's regardless pa rin talaga. So, regardless kung sino man yung sa dalawa yung magiging enforcer, gusto ko si Roman naman nanalo dito. Regardless talaga. Regardless sa decision and regardless din sa kung sino yung sino man yung ilalagay nila sa spot nila sa 5-on-5 I mean sa WrestleMania main event na to. Regardless talaga kung sino yung ilalaban nila kay Roman for WrestleMania. But I think Roman and Roman, Bryan, and Edge can work together naman eh. Diba? Tama naman ako, diba? So, let's move on. Mag-move on na tayo. So, meron tayong top questions for this week. Ang ating top question for this week is, very quick lang to. I'm going to read some comments na lang sa page. And I wanna say thank you muna sa lahat na nagko-comment sa ating top question. Always naman na laging madami nagko-comment sa page natin. And marami ding salamat sa lahat sa sumusuporta sa podcast, of course. And sa Pipe Network. So, ang question natin for this week sa top question segment is, hindi siya question, but ano yung AEW versus WWE dream match mo? So, let's start. So, sabi ni Roger Agan, so that's Orange Cassidy versus R-Truth. Okay. Magandang match to for sure. Best of the best. And then, sabi naman ni Lance De La Cruz, he thinks na Kenny Omega versus Seth Rollins. Walang kamatayang finisher pesto. Ako nagkasabi sa inyo. Sabi naman ni John Carlos, si John Carlos. Basta yan. Nabawalan na ako ng boses. Pasensya na kayo. So, he thinks Hangman versus Adam Cole. Yes, Adam Cole and Kenny Omega versus Seth Rollins din. Sabi naman ni Zong King, whatever kung nag-discuss ko yung pangalan mo ng tama. So, that's Miz versus MJF. Ang dami nito. Seth Rollins versus Kenny Omega. Brian Cage versus Brock Lesnar. Pentagon versus Balor. Young Bucks versus New Day or The Usos. Hangman versus Orton. SCU versus The Hurt Business. Orange Cassidy versus Shinsuke Nakamura, etc.
Dami. Ang dami, napakamot ako legit. And then, so, sabay naman ni Baron Braille Mercado. So, that's Finn Balor versus Darby Allin. Omega versus Rollins or Styles. New Day versus the Young Bucks. Lucha Brothers versus the Lucha Dragons. I think Lucha Bros and Lucha Dragons magiging maganda. I don't think na magiging maganda yun. Seriously. And then, sabi naman ni GMSPL, so that's Omega versus Styles versus Balor. Wow, what a match actually. And then, sabi naman ni Blen Castro, sobrang laki ng card na to So, babasahin ko to. Kahit sumaganda tayo sa oras. So that's Triple Threat Tornado Tag Team Match. Darby Allin and Sting versus Demon Finn Balor. And The Fiend Bray Wyatt versus Brothers of Destruction. And then 5-on-5 traditional whatever it is. So that's AEW, Kenny Omega, Jon Moxley, Hangman Page, Brian Cage, and Lance Archer. NXT, Adam Cole, Finn Balor, Ciampa, Gargano, Walter. WWE, so that's Rollins, Reigns, Lashley, Keith Lee, and Daniel Bryan. And then an unsanctioned match, DX versus Cody and Dustin. And then a fatal 4-way tag team ladder war. So that's the Usos, Lucha Bros, Young Bucks, and Ricochet and Aleister Black. And then a MJF versus The Miz. Same then kay JB Regala. So that's MJF versus The Miz. Sabi din ni Angelo Marasigan. Dami daw. So that's Jon Moxley versus Timothy Thatcher, John Cena versus Kenny Omega, Miro versus Walter, Bobby Lashley versus Brian Cage, Andrade versus Phoenix. And then kay Monmon Gaboyo, man, alam mo, tawa ka ng tawa sa mga comments mo kagabi pa. Moxley versus Ambrose. So seriously guys, thank you sa lahat na nagko-comment, sa mga nag-share nitong top question natin for this week. So, abangan nyo, meron pa tayong top question for next week. Madami pa tayong pag-uusapan for this week's episode. Mahaba pa to. So, for now, mag-ano ulit tayo sa ating mga kapodcast on Pipe Network. Welcome to Hintang Nights Podcast, ang inyong midnight thoughts na walang pinipiling oras. Ang long-distance friend mo na mahilig mag-advise. At ang go-to hub mo kapag gusto mo lang ng maingay sa buhay. This podcast is hosted by yours truly, Jelly! Ayan, so I'm back ulit with other, matapos ng break na yon. So, atin na lang pag-uusapan yung aking top questions. Top questions. Yung acting final Mania Thursdays ever on this podcast. So we're going to talk about WrestleMania 36 real quick. Bago tayo magpatuloy, syempre, if ikaw ay naghahanap ng isang delivery courier na na same day yung same day yung service and gusto mo na mabilis na delivery courier, so andito po ang Mr. Speedy to help you guys. So, yung lalo na ngayon sa ibang lugar sa Metro Manila na medyo mahigpit yung protocols and medyo stricto yung protocols, so pwede ninyong gamitin itong Mr. Speedy sa padala ng mga regalo nyo, mga pagkain nyo, grocery nyo, food or whatever with Mr. Speedy. So, as a fan or as a listener of the MTG Show podcast, a wrestling podcast, I can help you. So, get a 50 pesos off when you place your first delivery with Mr. Speedy when you use my code Mr. Speedy XTMTGSP. So, that's Mr. Speedy XTMTGSP, and pwede kayong makakuha ng 50 pesos off pa nag-place ka ng first mong delivery. Pwede ka mag-book via their website mrspeedy.ph or their app on Android phones, Huawei phones, or Apple phones. So, available ang Mr. Speedy sa Metro Manila, nearby provinces including Cavite and on Cebu. And then, let's move on. Final segment na to for this episode. Sobrang haba na episode na to. So,
we're going to talk about our Mania Thursdays, final Mania Thursdays. We're going to talk about WrestleMania 36 real quick. Kasi medyo mahaba na tong episode na to. So, ititingnan lang ako reference. Magre-reference ako para mas accurate yung mga sinasabi ko dito. So, yung nangyari nga sa WrestleMania 36, unfortunately, medyo napaka-unfortunate talaga nun kasi number 1, closed doors na to. Number 2, hindi siya nangyari sa labas. And number 3, sobrang unfortunate talaga. Marami na sayang dito na stories na pwede dapat mangyari pero wala eh. And ito rin naging first time na pay-per-view na package to eh. And ito na din yung naging WrestleMania with the NXT. And unfortunately, hindi siya live noon, araw na yon. And in-air siya ng 4 and 5. And then, ito yung naging first WrestleMania na taped. And also, ito rin yung first WrestleMania na maliit lang yung venue. Smallest venue ever. And ito yung naging record-breaking WrestleMania record sa attendance. So, obvious naman. So, magre-recap lang tayo dito ng mga review, mga nangyari about that WrestleMania. So, marami nag-criticize about this WrestleMania na mostly positive naman kasi despite the fact na marami na pull out dito, so that's The Miz, Roman Reigns, Andrade, and Dana Brooke, or dapat may mga mag-challenge pa dyan sa mga belts. And then kahit marami nawala, marami ding positive reactions sa itong WrestleMania na to. So, yung Boneyard match, yung Firefly Funhouse match, sobrang unique nitong mga matches na to. On its look pa lang, alam mo yon na sobrang kinikriticize tong mga match na to, but in the end, sobrang namangha sila on the way how they built this matches. And medyo ang weird lang na yung mga world title matches dito, na sobrang nag-overuse sila ng finishers for that one. Sobrang weird lang nung ganun na part na to ng WrestleMania na to. So, itong WrestleMania nga is ito yung isa sa mga weirdest WrestleMania that I watch ever. Kasi number 1, 2 nights, and then number 2, ito yung WrestleMania na para sa akin maraming spots best. So, mga importanteng matches na nakikita natin for this WrestleMania is I think yung kay Becky Lynch and kay Shayna Baszler. Sobrang ganda ng match nila na kahit na alam natin na retain to. Sobrang ganda lang ng laban na to. Sobrang ganda ng build nila. And sobrang ganda din ng outcome nito. Ito rin yung naging first title defense na matino ni Sami Zayn sa WrestleMania. Sobrang ganda na tong match na to. Pinut over na siya ni Daniel Bryan dito. I love that call. And then yung ladder match doong night 1 for the SmackDown Tag Team titles. Sobrang ganda nitong ladder match na to. In my opinion, ito yung isa sa mga match of the night nitong card na to. And then, ito ngang Owens versus Seth Rollins, I think ito yung isa sa mga nag-stole talaga ng show. Aside pa dun sa main event na Boneyard match. And then, dito na rin nangyari yung shortest Universal title match between Braun Strowman and Goldberg. Sobrang na-criticize tong match na to kasi overused na finishers, same sa WWE Championship match sa day 2. So ito na nga yung main event ng WrestleMania Night 1 na to, na alam mo yun, sobrang maraming goosebumps moments itong WrestleMania na to. Maraming magandang goosebumps moment itong WrestleMania na to, seriously. And alam mo yon na
on this WrestleMania night alone, parang ito na yung WrestleMania. Ito talaga yung impression ko. Ito na yung WrestleMania. And I said, wow! What a WrestleMania! Sobrang ganda, alam mo yun. Alam mo yun na sobrang ganda ng pinakita nila for this year's, on that year's WrestleMania. Sobrang ganda lang ng laban na yun. And then, let's move on the night 2 real quick. Ito yung Rhea Ripley versus Charlotte Flair. Alam mo yun, sobrang ganda lang ng baliktaran nilang dalawa dito sa match na to. And then, yung hindi naman special, yung Lashley era pa to with Lana. And then, yung kay Otis and Dolph Ziggler. Ito yung isa sa mga highlights itong story na to, itong WrestleMania na to. Yung Otis and Dolph Ziggler, I think magandang call to na as a yung love story nagtatapos lagi sa good ending. So that's a good call na Otis defeated Dolph on that thing. And then ito pa yung isa sa mga highlights ng WrestleMania na to. So last man standing match between Edge and Orton. Ito yung isa sa mga nakakadismaya na match on that WrestleMania na sobrang bagal ng galaw nila, almost 40 minutes yung maging match na to. And sobrang madami ng dismaya on this one. Akala natin magaganda yung nangyari, but good spots pa din, pero wala yun. Sobrang boring sobrang boring. Halos makakatulog na tayo dito. And then, ano pa ba? Marami pang ibang matches, hindi ko na i-mention dito, alam mo na yun. And then, ito rin yung WrestleMania na I think akala ko magiging champion na si Lacey Evans, but no, binibuild pa rin nila dito yung possible feud between Sasha and Bayley. And then ito na yung Firefly Funhouse match, one of the isa sa mga best na way how they built this match alone. Sorry hindi na masyado maganda yung boses ko. Pero I think ito yung isa sa mga best matches, cinematic matches ever. May meaning to Obvious naman na may meaning to. Pero ito yung isa sa mga pinaka-best match na na-build nila for this one. And then ito na nga yung main event ng night 2. So that's Brock Lesnar versus Drew McIntyre. Kagaya sa nangyari nga sa night 1, medyo din to ito rin yung kinakainisan ng mga fans na mabibilis yung world title matches. So yun lang. Yun na yan. Sobrang ganda lang ng WrestleMania na to. Nakakapanibago. And so may outcome na lang for this year's WrestleMania na itong ating debunk na to sa WrestleMania, sa mga WrestleMania na nakuha natin for the past 5 episodes ng podcast, I think sobrang important lang talaga sa akin ng mga WrestleMania na yun. Sorry lang na 5 lang yun, 5 episodes lang yun. Hindi ko na dinagdagan ng iba pa kasi medyo kain oras tong segment na sobrang kain oras ito Pero sige, babawi tayo next year. If meron pa tayong podcast next year, I swear to God, babawi tayo for this one. So, that's it for today's episode. Follow the podcast on all of the social media platforms, Facebook, Twitter, and Instagram. If you want to listen to all of the episodes of the podcast, listen to the podcast on all of the podcast platforms on Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, sa Anchor, sa The MTJ Show Podcast app, sa iba pang platforms na alam nyo na pwede nyo pakinggan itong podcast na ito. Also, follow the Pipe Network's Facebook, Twitter, and Instagram accounts. So, pakinggan nyo na din yung iba pang mga podcast sa Pipe Network. And, syempre, hindi lang ako yung member ng Pipe Network. Marami kami sa Pipe Network. And, for sure, ma-appreciate nyo lahat ng mga podcast namin here in Pipe Network. Marami kami sa Pipe Network, marami rin kami bago doon. And for sure, ma-appreciate nyo kaming lahat doon sa Pipe Network. And of course, follow my personal accounts at
AJ Penera on Twitter, Instagram, and my Facebook account at AJ Penera 2. So, that's it for today's episode. Sabi ko sa inyo, stay safe, stay raso, lalo lumalala na naman ang COVID sa atin ngayon. Have a pipe day. Sabi ko sa inyo, palagi kayo magugas ng kamay. Isipin nyo yung mga kasama nyo sa bahay o nakakasalamuha nyo. Magmasid kayo palagi sa paligid nyo. Hindi yung puro kayo Facebook, puro kayo Pornhub, puro kayo kung ano-ano. O kung ano yung mga pinaggagawa nyo sa buhay. And always entertain yourself. And of course, register to vote. Alam nyo na yan. And maganda na tayo for 2022. Stay safe and stay raso. Have a pipe day. Thank you. Pipe Network presents